Tayo po tayong lahat at handugan po natin ang masigabong palakpakan ng ating Panginoon. Okay, sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Supposedly, I am going to preach about 3 things. 3 bagay po dapat yung nakalagay dun sa topic. The judgment of the Jews, of the nations, and of the wicked. Pero due to the limitation of time, pumili lang po ako ng isa dun sa 3 and I will focus on that. Kasi po last Sunday when I preached about tribulation, ay medyo mahaba po yun. Sinikap nating i-present yung kabuuan ng paparating na kahirapan sa mundong ito. Diba yung 7 seals, 7 trumpets, and 7 bowls. Yung ilan siguro habang nakikinig nakaranas na rin ng pagdurusa. No, sa haba siguro at may mga nagutom. No? Paumanhin po. And during the week, merong ilang mga nagtanong sa akin, nung ilang details pa patungkol sa tribulation na hindi ko na po na-mention sa message. So may mga bagay na hindi na po na-discuss dahil lalo pong hahaba. Ngayon po yung first Sunday of March. Simula na po ng Fire Prevention Month.
Kaya kung napansin nyo, mainit po talaga. Hindi lang dahil summer season, kundi may El Nino pa. Kaya ang dami na ring mga sunog. First Sunday, may Lord Supper pa tayo. Kaya asahan nyo na po na malamang medyo abutin tayo, baka mga tanghali. No? Pero wag po kayong mag-alala, meron tinapay mamaya dyan pagbaba natin para may laman yung tiyan natin habang pauwi tayo sa atin pong mga bahay. Pero siya nga po pala, nais ko pong ipaalala yung General Assembly ng mga kabataan mamayang 3:00 ng hapon. So lahat ng mga high school, college, mga young adults, mamaya po magkita-kita po tayong mga kabataan para sa atin po talaga ito. And reminder po sa mga parents and guardians, kung yung mga anak ninyo o kasama nyo sa bahay ay kasama po sa mga youth, ay encourage po natin sila na dumalo, pumunta po mamaya at ma-involve po sa ating youth activities. Anong oras nga po ulit mamaya? 3:00 ng hapon, magkita-kita po tayo. So now, let us proceed sa mensahe po sa umagang ito. And as mentioned po kanina, we will just focus on the judgment of the nations. Dapat tatlo, judgment of the Israel, of the Jews, the nations, and the wicked. Binasa na po natin kanina yung text, yung Matthew chapter 25, verses 31 to 46. And you know, if you're reading your Bibles, mapapansin po natin na sa Matthew chapter 24 and 25, the Lord Jesus Christ was talking about eschatology. Narinig nyo na naman yung salitang yan. Nabanggit ko na nung nakaraan. Mag-review nga ulit tayo. Ano nga ibig sabihin ng eschatology kung nare-recall ninyo? Naku, ang lalim kasing salita nito no? Eschatology, galing sa dalawang salita, eschatos at logos, na ang ibig sabihin, it is the logic or the study of the last things. No? Ang pinag-uusapan, yung huling mga bagay, the last things. At meron pong 4 na elements ang eschatology. 4 elements of eschatology. Death, judgment, heaven, and hell. Yan. Kung last things yung pag-uusapan, yung 4 na bagay na yan, yung pinag-uusapan dyan. Kamatayan, yung paghuhukom, yung langit, at yung impyerno. And in our message today, we will try to answer 4 very important questions. 4 na mahalagang mga katanungan related dun po sa judgment, sa paghuhukom, na isa dun sa 4 na elements ng eschatology. So 4 na tanong ang pag-uusapan natin. First question, unang question. Who is the judge? Sino ang hukom? Sino ang hahatol? Sa atin pong text in Matthew 25, in verse 31, ang mababasa po natin dyan, when the Son of Man comes in His glory and all the angels with Him, He will sit on His throne in heavenly glory. So when the Son of Man comes in His glory, obviously, the Lord Jesus Christ was referring to His second coming. Ang tinutukoy niya doon, yung kanyang pagbabalik. Coming in glory and all the angels with Him. Bakit? Yung unang pagparito kasi ng Panginoon, He came in humility. Buong kapakumbabaan. Nothing glorious. Makikita natin doon. Bakit sa buong kapakumbabaan? Imagine, pinanganak siya, nilagay siya sa sabsaban. Kainan ng mga hayop. Pinalaki siya, namuhay siya sa bahay ng isang karpintero. Isang mababang uri ng tao. Nung pumasok siya, pumunta siya sa Jerusalem, sumakay siya, ang sinakyan niya ay hiniram lang na donkey. Hindi niya pag-aari, wala siyang sariling sasakyan. Sa kanyang huling hapunan, in-spend nila yon sa hiniram lang na kwarto. At nung siya'y mamatay, inilibing siya, dun sa libingan na hindi niya rin pag-aari, ipinagamit lang, no? Sa kanya na libingan. All very low and humble. But in His return, sabi nung verse,
He will come in glory with all the angels with him, and he will sit on his heavenly throne as king and judge. And the Bible is very clear about the Lord Jesus Christ as judge. Malinaw po ito. Marami tayong mga verse na makikita sa Bible na sinasabi, si Jesus Christ ang siyang hahatol. Siya yung magiging hukom po natin in 2 Corinthians 5 verse 10. Ito po yung sabi, for we must all appear before the judgment seat of Christ, sapagkat lahat tayo ay haharap sa hukuman ni Kristo. At tatanggap tayo nung nararapat ayon sa ating mga ginawa, mabuti man o masama, nung tayo'y nabubuhay pa sa katawang ito. In 2 Timothy chapter 4 verse 1, sabi doon, in the presence of God and of Christ Jesus, who will judge the living and the dead, and in view of his appearing in his kingdom, I give you this charge. So klaro po, it is the Lord Jesus Christ who will sit on the throne to judge. Hindi si Allah, hindi si Muhammad, hindi si Buddha, hindi si Confucius, hindi si Maria o kung sino mang mga santo, hindi si Kibuloy, hindi si Manalo, hindi si Joseph Smith o sino mang mga founder ng iba't ibang mga relihiyon. It is Jesus and Jesus alone who will judge us. Klaro po yan. Siya yung hukom. And to him every knee will bow and every tongue will confess that Jesus is Lord. Siya yung hukom. Ang Panginoong Jesus, the second person of the triune God, na naparito sa mundong ito, born of a virgin, born to be the Savior of the world, siya'y nagdusa, he suffered, ipinako sa krus, namatay, pero sa pangatlong araw siya'y nabuhay na muli, umakyat siya sa langit, at ang sabi nung pinag-aaralan natin, he will come again to judge the living and the dead. Alam niyo po ngayon, today, katulad ng madalas nating naririnig sa maraming mga nangangaral, today, he stands at the door and knocks. Sa ngayon, kumakatok siya sa pintuan ng puso mo. Kumakatok sa pintuan ng buhay mo. Na kung iyong papakinggan at bubuksan ang iyong puso, siya'y papasok. Kung ikaw ay magsisisi sa iyong mga kasalanan at kikilalanin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, papasok siya. Ngayon yun. But another day is coming. And that day, when He will come in glory with all the angels of heaven, and He will sit on His heavenly throne to judge all the nations, because the Lord Jesus Christ is our judge. Siya yung hahatol. Who is our judge? Jesus. Second question. Who will be judged? Sino ang mga hahatulan? Sino yung mga huhusgahan niya? In verses 32 and 33, ng ating text, sabi po rito, all the nations will be gathered before Him. He will separate the people one from another, as a shepherd separates the sheep from the goats. He will put the sheep on his right and the goats on his left. So who will be judged? All the people from all the nations. Sabi, ito pong sinasabi na ito ng Panginoon, this is in accordance din sa sinabi ng Revelation chapter 20 verses 12 to 13. Sabi po ron, and I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books were opened. Another book was opened, which is the book of life. The dead were judged according to what they had done as recorded in the books. The sea gave the dead that were in them, and each person was judged according to what he had done. So, sino yung hahatulan? Lahat ng tao, sa lahat ng bansa, sa buong mundo. We will all stand before Jesus for judgment. Papaano? Papaano yung judgment na gagawin? Ang sabi ng verse, Jesus will separate us into two groups. Imagine niyo sa dami-dami man tao, hahatiin ni Jesus yan into two groups. The sheep and the goats. Ilalagay ni Jesus yung mga sheep sa kanan
at yung mga goats sa kaliwa. Nasaan kayo ngayon? Sino nasa kanan? Baka magsilipat kayo lahat sa kanan, ano? Okay, hindi pa ngayon yun. At hindi naman ako yung judge. Si Jesus yun. And the sheep represents those who are saved in the final judgment. Sabi, yun yung maliligtas. And the goats, they represent those who are not saved. Now, pansinin po natin. Pakibalik po yung slide dun sa verse 32. Notice how Jesus separates the people. Sabi ng verse 32, all the nations will be gathered before him and he will separate the people one from another as a shepherd separates the sheep from the goats. So, papaano hahatiin yung mga tao? Pansinin po natin. He will separate one from another. Anong ibig sabihin nun? Individual. Isa-isa. Kanya-kanya. Each individual person will be singled out and will be assigned either to the sheep or to the goats. Hindi sila isa-separate into nations, hindi sasabihin, lahat ng Pilipino dito, lahat ng mga Amerikano dito, lahat ng Chinese dito, hindi ganoon ang pag-separate. Hindi sila isa-separate by church membership, lahat ng taga-MCF sa kanan, yung mga hindi MCF sa kaliwa. Hindi ganoon ang ano. At hindi rin sila isa-separate by families. Lahat ng POHA family dito. Yung hindi POHA dito. No? Hindi ganun ang separation. Ang pagse-separate po ay individual. Individual. Kanya-kanya. So think about this. In the present age, sa panahon natin ngayon, yung mga sumasampalataya sa Panginoon, yung mga ligtas, at yung mga hindi kumikilala kay Kristo, yung mga hindi ligtas, ngayon magkakasama yan. Sama-sama tayo ngayon. Minsan sama-sama tayo sa trabaho, sama-sama tayo sa bahay, at minsan nga sama-sama pati sa loob ng simbahan. Na minsan hindi mo ma-determine sino ba talaga. But the Lord knows them. Kilala yan ng Diyos. Now think about this. Sa araw na paghihiwalayin na yung mga ligtas at yung mga hindi ligtas, think about this. Pwedeng magkahiwalay kayo ng asawa mo. Yung isa nasa kaliwa, isa nasa kanan. Pwedeng magkahiwalay kayo ng boyfriend mo o ng girlfriend mo. Yung isa nasa kaliwa, isa nasa kanan. Pwedeng magkahiwalay kayo ng anak mo. Pwedeng magkahiwalay kayo ng magulang mo. Merong nasa kaliwa, merong nasa kanan. Pwedeng magkahiwalay kayo ng best friend mo o ng mga barkada mo. Pwedeng magkahiwalay kayo. At alam nyo, every Sunday may napapansin tayo, meron atang mga nakabili ng mga upuan sa simbahan. Ibig sabihin, yung alam na nila kung saan sila uupo. Yung alam na, yung meron silang regular na katabi sa simbahan. Di ba? Yung alam na. At alam nyo, sa pagdating ng pwedeng magkahiwalay kayo nung lagi mong katabi sa simbahan. Pwede. Pwede yun. Pwede yun. Kasi paghihiwalayin eh. Well, pwede rin naman na magkasama kayo. No? Magkasama kayo, parehas kayong nasa kaliwa. Sa goats. Pero ang ideal scenario ay magkakasama tayo. Na lahat nasa kanan. As sheep. Bilang mga naligtas. We will be judged. Sa araw at oras ng paghuhukom, paghihiwalayin. Sino yung maliligtas at sino yung hindi. The sheep will be separated from the goats. Ngayon pa lang, piliin nyo na, hanapin nyo na kung sino yung mga gusto nyong kasama. At kung saan nyo ba gustong pumunta pag pinaghiwalay. Kung okay lang sa inyo, hindi makasama yung iba, di humiwalay. Diba? Kung gusto nyong humiwalay sa kanila, ayaw silang kasama, sila maligtas, ikaw hindi. Pero hindi, dapat samantalahin na natin yung pagkakataon ngayon na pwede nating makita yung ating kalagayan pagdating sa araw at sa oras na yun na paghihiwalayin na. Nandun tayo sa kanan with the sheep sa mga maliligtas.
Who is the judge? Who will be judged? Tayo. Pangatlong question. At medyo magtatagal po tayo dito. Gusto kong maging malinaw po ito. What is the criteria for judging? Anong criteria sa pagja-judge? Anong criteria pagkang paghihiwalayin na? Okay, ano yung sabi ng verses natin mula 34 hanggang 45? Sabi, then the king will say to those on his right, come, you who are blessed by my Father, take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world. For I was hungry and you gave me something to eat. I was thirsty and you gave me something to drink. I was a stranger and you invited me in. I needed clothes and you clothed me. I was sick and you looked after me. I was in prison and you came to visit me. Then the righteous will answer, Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you something to drink? When did we see you a stranger and invite you in, or needing clothes and clothe you? When did we see you sick or in prison and go to visit you? The king will reply, I tell you the truth. Whatever you did for one of the least of these brothers of mine, you did for me. Then he will say to those on his left, depart from me, you who are cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels. Madalas kong nababanggit, ito yung pinakamalungkot at pinakamasaklap na araw siguro. Lalo na dun sa mga nasa kaliwa, dun sa mga hindi maliligtas. Kasi imagine, si Jesus mismo yung magsasabi, depart from me. Pinapalayas. Di ba ang napivisualize natin, napipicture natin, di ba? Si Jesus is always welcoming. Di ba? Tanggap niya lahat. Pero dito, pagdating ng araw na to, sabi niya, magsilayas kayo sa harapan ko. Depart from me. You who are cursed into the eternal fire prepared for the devil and his angels. Yung lugar na iniredy ko para sa diablo, para kay Satanas, para sa mga kampo niya, sumama kayo doon. For I was hungry and you gave me nothing to eat. I was thirsty and you gave me nothing to drink. I was a stranger and you did not invite me in. I needed clothes and you did not clothe me. I was sick and in prison and you did not look after me. They will answer, Lord, when did we see you hungry or thirsty or a stranger or needing clothes or sick or in prison and did not help you? He will reply, I tell you the truth, whatever you did not do for one of the least of this, you did not do for me. Sa binasa po natin, ayon po dito sa Matthew 25, parang meron lang iisang criteria for judging. Kung sino yung mapupunta sa kanan at sino yung mapupunta sa kaliwa. Kung sino yung maliligtas at sino yung hindi. Ano yung criteria? Sabi ng verse 42, the king will reply, I tell you the truth, whatever you did for one of the least of these brothers of mine, you did for me. Sabi ng verse 45, he will reply, I tell you the truth, whatever you did not do for one of the least of this, you did not do for me. I-analyze natin itong mga verses na to. Kasi parang isa lang yung criteria for judging. Kung sino yung pupunta sa kanan, sino yung pupunta sa kaliwa. Sabi niya, kaya sila nasa kanan, sabi doon, kasi pinakain nila yung nagugutom, pinainom yung nauuhaw, dinamitan yung walang damit, pinagaling yung, pinagamot yung may sakit. Tapos, and then yung isa naman, yung, parang kasi hindi nila ginawa yung ginawa nun. Ang pinag-uusapan dito yung pupunta sa langit, ha? Yung maliligtas. Walang binanggit na faith. Walang binanggit na repentance. Walang being born again. Walang pagtanggap kay Kristo. Hindi binanggit yung mga spiritual disciplines, yung pagbabasa ng Bible, pagpunta sa church, pag-attend ng worship, yung pagiging baptized, yung pagkakaroon ng personal devotion. Walang binanggit na Sunday school, pagbibigay ng tithes and offering, pag-attend sa prayer meeting, evangelism, na para bang they don't matter. No? Parang nakakashock, no? Ibig sabihin,
Kung titingnan lang natin itong mga verses na ito, ibig sabihin, ang pupunta sa langit yung matulungin sa kapwa. Ganun ba? Pagka nagpakain ka sa nagugutom, pag pinainom mo yung nauhaw, pag nagpa-feeding program ka, pag nagbigay ka ng damit dun sa mga taong walang damit, sa mga nasunugan, pag inalagaan mo, tinulungan mo magpagamot yung taong may sakit, pag dumalaw ka sa nasa kulungan, yun ba yung pupunta sa langit? Yun ba? Isn't it salvation by good works? Yun ba yung tinuturo ni Jesus dito? Kung it is salvation by good works, paano yung walang kakayahan? Paano kung mahirap ka, wala kang makain? Tapos kailangan mong magpakain sa ibang tao, pag hindi ka nagpakain, hindi ka pupunta sa langit. Paano kung ikaw yung may sakit? Ikaw yung may kapansanan? Ikaw yung walang kakayahang tumulong sa iba? Kawawa naman yung mga mahihirap. Kawawa naman yung mga may kapansanan, yung walang kakayahang tumulong. Kung ito yung magiging pamantayan, kung sino yung maliligtas, anong ibig sabihin nun? Eh di pwedeng bilihin ng mga mayayaman yung kaligtasan nila. Basta tumulong lang sila sa kapwa. Magpa-feeding program, magpa-medical mission, magpa-scholarship, at kung ano-ano pang mga mabubuting bagay na kayang-kaya lang gawin. Kahit mabuhay sila sa pang-aabuso, sa pang-apikapwa, magpayaman sila sa pangungurakot at pagnanakaw, kahit mabuhay sila sa immoralidad, kahit hindi nila kilalanin si Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas, people don't have to believe in Jesus to go to heaven. Yun ba yung ibig sabihin dito? Kung ganito yung paraan ng kaligtasan, bakit kailangan pang ialay ni Kristo yung buhay niya doon sa krus? Ang kailangan lang pala gumawa ka ng mabuti. Huwag po kayong makakonfuse. Kasi yung iba, ito yung basis nila eh. Gagawa na lang ako ng mabuti. Kaya ang ginagawa na sa kabila ng kanilang pamumuhay sa kasalanan, gagawa na lang ako ng mabuti para pambawi. And using this verse, wala, in the end, pupunta na ako sa langit kahit na hindi ko kilala si Kristo, importante gumawa ako ng mabuti. That is a misinterpretation and misapplication of this verse. Ano bang sabi ng Bible tungkol sa pagpunta sa langit? Ephesians 2:8 and 9. Sabi doon, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God, not by works. Hinighlight ko po yan. Not by works, so that no one can boast. Ang tayo po ay naliligtas dahil sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Ang kaligtasan ito, ang pananampalataya natin ay kaloob ng Diyos sa atin, at hindi ito dahil sa ating mabubuting gawa. Bakit hindi ito dahil sa mabuting gawa natin? Kasi ayaw ng Diyos, sabi, so that no one can boast. Ayaw ng Diyos na merong pupunta sa langit at pagdating niya sa langit, magyayabang siya. Sasabihin niya, kaya ako nandito sa langit, hindi ko kailangan si Kristo, nandito ako sa langit kasi marami akong ginawang mabuti. Ang sabi ng salita ng Diyos, sabi, ayaw niya. No one can boast. Walang pwedeng magyabang doon na hindi na kinailangan si Kristo para makapunta sa langit. No? It is by grace, biyaya, kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng faith. By grace, through faith. Ang sabi ni Isaiah in Isaiah 64 verse 6, all of us have become like one who is unclean, and all our righteous acts are like filthy rags. Ang lahat ng mabubuting gawa natin sa harapan ng Diyos ay maruming basahan. Kahit gaano kakabait, kahit gaano kadami yung tinulungan mo sa harap ng Diyos, yan ay maruming basahan. Kaya ang sabi ni Jesus Christ, ako ang daan, ako ang katotohanan, at ang buhay in John 14:6. Walang pwedeng pumunta sa Ama. Walang pwedeng pumunta sa langit. Walang pwedeng mapunta dun sa kanan at magiging sheep kung hindi sa pamamagitan ko. Si Kristo lang ang tanging daan patungo sa langit sa ating kaligtasan.
Magtatanong kayo, paano natin i-reconcile ito ngayon? Si Jesus yung nagsabi dito na yung tungkol kaya sila lalagay sa kanan dahil sa mga mabubuting ginawa nila. Ha? Meron po kasi mga principles na ina-apply dun sa tinatawag nating hermeneutics o pag-interpret ng Bible. Una, at i-guide ko kayo sa ilang principles na yon para magamit. Merong tinatawag na textual analysis. At pangalawa, merong principle that the Scripture interprets the Scripture. Balikan natin yung verse 33. I-analyze natin. Anong sabi ng verse 33? 25 verse 33. He will put the sheep on his right and the goats on his left. The Lord Jesus used the word sheep. Ginamit ng Panginoong Hesus yung salitang tupa para i-describe or at i-categorize yung mga maliligtas. Ang maliligtas ay yung mga tupa. So sa textual analysis, iisipin natin, pag ginamit ni Jesus yung sheep, anong ibig niyang sabihin nun? Sa John chapter 10 verse 11, merong sinabi si Jesus dito, in John 10:11. Sabi ng Panginoon, I am the good shepherd. Ako ang mabuting pastol. The good shepherd lays down his life for the sheep. Ako ang mabuting pastol at ang mabuting pastol ay nag-alay ng kanyang buhay para sa mga tupa. Jesus was talking about laying down his life for the sheep. Maliban na ang tao ay kasama dun sa mga tinubos ni Kristo nung ialay niya yung kanyang buhay, that is dying on the cross to save those who will believe in Him. Dun lang nagiging tupa ang isang tao. Pagkang kasama siya dun sa mga naging recipient ng buhay na inialay ng shepherd. So Jesus is the shepherd and the sheep were those who were saved by the shepherd laying down his life. Baka question pa rin. Ang dami pa rin question dito. Kung ang paraan ng kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti, bakit dun sa kwento ni Jesus, parang ang basis ng kaligtasan ay yung mabubuting ginagawa nila? Yung nagpakain ng nagugutom, yung nagpainom sa nauuhaw, yung tumulong sa ibang mga tao. O, i-reconcile po natin yan kasi tandaan po natin, ha? Sa pag-aaral po ng Biblia, God will not contradict Himself. Hindi ko kontrahin ng Diyos yung sarili niya. At walang contradiction dito sa Biblia. At madalas ko itong binabanggit even sa mga pagka meron kang binasang verse na parang sa tingin mo, parang nagkokontrahan sila, isa lang ibig sabihin nun, hindi mo naintindihan. Walang contradiction sa Bible. God will not contradict Himself. So anong ibig sabihin nung sinasabi ni Jesus na yung paggawa ng mabuti yung nagiging basis, kaya ito'y napunta sa kanan at yung iba'y nasa kaliwa? Ang susi dyan yung sinasabi ni James. Ito yung sabi ni James. Sa James chapter 2, 14 hanggang 18. Sabi ni James, what good is it, my brothers, if a man claims to have faith, yung isang tao, kasi ang naliligtas pamagitan ng pananampalataya. So, anong pakinabang nung taong nagsasabing meron siyang pananampalataya? Hindi naman gumagawa ng mabuti. Can such faith save him? Halimbawa, meron siyang kapatid na walang damit, walang pagkain. And then sasabihin niya, kapatid, nakakaawa ka naman. Wala kang pagkain, wala kang damit. Sige, magpakabusog ka at magpainitin mo yung sarili mo sa gitna ng malamig na panahon. Pero wala namang ibinigay. What good is it? Magpakabusog ka, kapatid, wala namang binigay na pagkain. In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead.
But someone will say, may pananampalataya ka. Ako naman, may mabuting gawa ako. O, sabi ni Santiago ganito, ipakita mo sa akin yung pananampalataya mo na walang gawa, and I will show you my faith by what I do. Ipapakita ko sa iyo yung pananampalataya ko sa pamamagitan ng ginagawa ko. Now, i-reconcile na natin ito. We are saved by faith. Ang kaligtasan natin, yung pagpunta sa langit, sa pamamagitan ng pananampalataya. It is not by works. Hindi sa pamamagitan ng mabuting gawa. Kung mabuting gawa, lugi tayo, talo tayo. We are saved by faith. But our faith is evidence by our good works. Claro? Without good works, there is no evidence that you have true faith. Merong ilang mga theologians or preachers sabi lang ganito, faith alone saves, which is tama naman. Sa Reformation, yun yung sola fide, faith alone. Faith alone saves. But faith that saves is not alone. Because the faith that saves results to good works. Yan yung bunga. Yan yung katunayan. So, ang formula, hindi faith plus work equals salvation. Hindi yun ang formula. Ang formula is faith equals salvation that results to good works. Yun ang formula. So that's the answer to our question. Are we saved by faith or by works? The scriptures are clear. We are saved by faith alone and not by works. So, on that basis, does Jesus separate the people into two groups by their faith or by their works? It is not on the basis of their works, but rather on the basis of their faith as evidence by their works. Kaya yun yung paghihiwalay. Yung mga taong sumasampalataya kay Kristo, nakikita sa kanilang pananampalataya kay Kristo yung kanilang ginagawa sa pagtulong sa kapwa, dito kayo sa kanan. Yung mga taong walang kaugnayan kay Kristo at nakikita naman yan sa kanilang mga ginagawa, dito kayo sa kaliwa. Those who truly believe demonstrate their faith by practical love and good deeds and care for other people. We are still saved by faith, by the grace of God, through faith in the Lord Jesus Christ. Now, meron pang isang tanong na dapat klaruhin din natin. Gusto kong maging malinaw ito. Yung kinukwento ni Jesus na yung nagutom, pinakain, yung nauhaw, pinainom, yung walang damit, dinamitan, yung may sakit, tinulungan, yung stranger, pinatuloy. Tinutukoy ba dito ni Jesus parang random act of kindness? Yung basta gumawa ka ng mabuti sa kahit kanino. Diba sabi ng Panginoon, whatever you did for one of the least of these brothers of mine, you did for me. And whatever you did not do for one of the least of this, you did not do for me. No? Yung mga ginawa nyo dito sa pinakamaliit dito sa aking mga kapatid. Yun sa Tagalog, gano'n, di ba? Yung mention ng brother. Yung ginawa nyo sa mga kapatid ko, ginawa nyo sa akin yun. Yung hindi nyo ginawa sa mga kapatid ko, hindi nyo ginawa sa akin yun. So, ang tinutukoy ba dito, random act of kindness, yung paggawa mo ng mabuti sa kahit hindi mo kakilala. Again, applying yung principle ng Scripture interprets the Scripture. According to Jesus, pag sinabi niyang kapatid niya, sinong tinutukoy niya? Hindi niya sinabing,
yung ginawa nyo sa lahat ng mga tao, yung ginawa nyo sa mga taong nangangailangan, hindi yun ang sinabi niya. Ang sabi niya, yung ginawa nyo sa mga kapatid kong ito, at yung hindi nyo ginawa sa mga kapatid ko, very obvious yung pagbibigay emphasis ng ating Panginoon doon sa relationship. Hindi lang sa kung sino-sinong tao. Kaya napakahalaga yun, yung merong relationship may kaugnayan kay Kristo. Now, pag sinabi ni Jesus na kapatid niya, pag sinabi ni Jesus na, my brothers, sinong tinutukoy niya? In Matthew chapter 12, 48 to 50, ito yung sabi ng Panginoon. He replied to him, sino ang nanay ko at sinong mga kapatid ko? And then pointing to his disciples, tinuro niya yung mga disciples niya, tinuro niya yung mga taong sumasampalataya sa kanya, tinuro niya yung mga taong sumusunod sa kanya, sabi niya, here, sila. Here are my mother and my brothers. For whoever does the will of my Father in heaven is my brother and sister and mother. So, ang tinutukoy ni Jesus dito sa kwento na ito, na nagutom na pinakain, na uhaw na pinainom, na walang damit at dinamitan, na nagkasakit at tinulungang magpagamot, at dinalaw, ang tinutukoy niya, yung mga followers niya, yung mga disciples, sabi niya, anuman ang gawin ninyo sa mga sumasampalataya sa akin, yun yung ginawa nyo sa akin. Ano man yung ginawa nyo sa kapwa nyo Christian, yun yung ginawa nyo sa akin. Whatever you did to the least of the brothers of mine can be interpreted as this. Whatever you did to my disciples, whatever you did to those who does the will of my Father, whatever you did to your fellow Christians, this is not a random act of kindness na ginawa nyo sa kahit kaninong tao. Ang sinasabi dito, pag malasakitan mo, tulungan mo, bigyan mo ng pagmamalasakit ng tulong yung mga sumusunod sa akin. To illustrate, in Acts chapter 9 verse 1 to 5, sa karanasan ni Pablo, Acts chapter 9 verse 1 to 5, ito sabi doon, meanwhile, Saul was still breathing out murderous threats against the Lord's disciples. Nung si Pablo ay Saulo pa, nung hindi pa siya lingkod ng Panginoon, siya'y kalaban pa ni Kristo dito. Sabi, meron siyang murderous threats. Pinagpapapatay niya yung mga followers ni Jesus Christ. Kaya sabi, murderous threats against sa mga followers ni Jesus. He went to the high priest and asked him for letters to the synagogues in Damascus, so that if he found any there who belonged to the way, pupunta siya sa Damascus, humingi siya ng authorization. Ano yung authorization na yun? Ang term nung iba doon, sabi lang, ano yan? License to kill. Pag may nakita sa doon sa Damascus na mga followers of the way, followers of Jesus Christ, whether men or women, he might take them as prisoners to Jerusalem. Una, prisoners lang, pero bandang huli, pinapatay na yan. Katulad nangyari kay Stephen. Ha? So, yun yung ginagawa ni Paul. Nung pumunta siya sa Damascus, sabi, as he neared Damascus on his journey, suddenly a light from heaven flashed around him. He fell to the ground and heard a voice say to him, Saul, Saul. Saulo, Saulo. Bakit mo ako inuusig? Sino po kayo, Panginoon? Sagot ni Saulo. Ako si Jesus, ang iyong inuusig. Tingnan natin. Sino pinapersecute ni Saul? The disciples. The followers of Jesus Christ. The Christians. Pero ang sabi dito ni Jesus Christ, Saulo, ba't pinapersecute mo ako? Hindi naman si Lord yung pinapersecute niya, di ba? Yung mga Christians. And then sabi niya, who are you, Lord? Sino po kayo? Ako si Jesus. Ako ang pinapersecute mo. His brothers are his followers. Etong ibig sabihin nito. Lahat ng ginagawa natin sa mga fellow Christians natin, ginagawa natin kay Jesus.
Meron kang fellow Christian na nangangailangan ng tulong, tinulungan mo. Ginawa mo kay Jesus yan. Meron kang fellow Christian na humingi ng tulong sa iyo, hindi mo tinulungan. Kaya mo naman tumulong, may kayahan ka naman. Ginawa mo kay Jesus yan. Yun yung sabi niya doon sa mga nagutom ako, hindi mo ako pinakain, nauhaw ako, hindi mo pinainom. Sa mga followers niya, sa mga disciples niya, kung ano man, ito yung tinuturo niya, ano man yung gawin mo sa kapwa mo Christian, o hindi ka Christian, pero ano man ang ginawa mo sa Christian, ginawa mo kay Jesus. Nanloko ka ng Christian, si Jesus yung niloko mo. Nilamangan mo yung Christian, si Jesus ang nilamangan mo. Inaway mo yung isang Christian, si Jesus yung inaway mo. Siniraan mo yung isang Christian, si Jesus yung siniraan mo. Whatever you do, lahat ng ginawa mo, sabi niya, whatever you do to the least of my brothers, kung ano man yung ginawa mo sa kapatid ko, paano ba nagiging kapatid ni Jesus yan? Sabi ng John 1:12, ang lahat ng tumanggap at sumampalatay sa Kanya ay binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. So anak ng Diyos yan. Ako ang anak ng Diyos, sabi ni Jesus. Sila binigyan ng karapatan ng na maging anak ng Diyos. Kapatid ko yan. Whatever you do to my brother, you did to me. Sa anumang ginagawa mo sa kapwa mo Christian, kay Jesus mo ginawa. Pinakain mo yung Christian na nagugutom, si Jesus yung pinakain mo. Pinainom mo yung Christian na nauuhaw, si Jesus ang pinainom mo. Binigyan mo ng damit yung Christian na walang maisuot, inalagaan mo o tinulungan mo magpagamot yung Christian na may sakit, lahat ng mabuting ginawa mo sa kapwa mo Kristiyano, kay Jesus mo ginawa yon. Pero pag hindi mo binigyan yung pagkain yung kapatid mong Christian na nagugutom, hindi mo binigyan ng tubig yung nauuhaw, hindi mo binigyan ng damit yung nangangailangan ng damit, hindi mo tinulungan magpagamot yung Christian na may sakit na nangangailangan ng pagpapagamot, lahat ng dapat mong gawin sa kapwa mo Christian na hindi mo ginawa, ibig sabihin nun, si Jesus yung hindi mo ginawa nun. Yun yung context nitong verse na to. Now, are we saying nagagawa lang tayo ng mabuti dun sa kapwa natin Christian? Hindi po. Hindi. Ang point lang natin is, in this specific story, in this specific passage, ang tinutukoy ni Jesus na ginawa ng good works, yung nagugutom na panakain, yung nauhaw na pinainom, yung binigyan ng damit, yung may sakit na tinulungan ng paggamot, yung nakulong na dinalaw, ang lahat lang yun ang tinutukoy ni Jesus doon, believers, His disciples, His followers. Pero, hindi natin dapat ilimit sa mga kapwa Christians ang paggawa ng kabutihan. Hindi. Remember yung parable of the Good Samaritan? Sino ba yun? Hindi niya nga kilala eh. Magkaiba pa nga sila eh. Asa'y Samaritan. Ito Jew. Yung letting your light shine so that people will see your good works and glorify your Father in heaven. Yung doing good works as a testimony, doing good works as a way of sharing the love of God. Ito po yung principle in doing good na itinuro ni Paul. In Galatians chapter 6 verse 10. Galatians 6:10. Sabi, therefore, as we have opportunity, basta merong pagkakataon, let us do good to all people. Klaro yan, ha? Hanggat may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao. Especially to those who belong to the family of believers. Hanggat may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao. Lalong-lalo na sa kapwa natin mananampalataya. Hindi yung tulong ka ng tulong sa ibang tao, tapos yung kapwa mo Christian, kapatid mo sa pananampalataya, hindi yung matulungan. I hope and I pray
that I have clarified some very important issues here in this point. Question number 4. What is the verdict? Who's the judge? Who will be judged? What's the criteria for judging? Anong verdict? Anong decision? Anong hatol? Verse 34 sabi, then the king will say to those in his right, kayong mga nasa kanan, come, you who are blessed by my Father, take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world. Halika kayo. Pasok kayo dun sa kingdom. Then, sa verse 41, he will say to those on his left, mga nasa kaliwa. Ano lang to, hindi naman ibig sabihin, nasa kaliwa talaga kayo. Abe, depart from me. Magsilayas kayo. Kayo ng mga isinumpa. Dahil pupunta kayo dun sa eternal fire. Dun sa hindi natatapos na apoy na inihanda para sa diablo at sa kanyang mga kampon. Sabi ng verse 46, then they will go away to eternal punishment, but the righteous to eternal life. So anong verdict? The sheep, yung mga followers ni Jesus, yung mga sumampalataya sa Kanya, to eternal life. The goats, to eternal punishment. Napaka simple at imposibleng hindi natin maintindihan itong ending. The goats to hell, the goats go to hell, the sheep go to heaven. Alam po niyo, ito pong verse na ito, this verse refutes, kinukontra niya, kinakalaban niya, sinasabi niya hindi totoo, yung dalawang very popular heresies, yung dalawang maling katuruan sa panahon natin sa ngayon. Ano yung dalawang maling katuruan na yon? Una, universalism. Universalism. Ano ibig sabihin ng universalism? It is the belief that in the end, everyone will be saved. Lahat naman ng tao pupunta sa langit. Lahat naman ng tao maliligtas. Alam po niyo, ito yung pag-asa ng ibang mga tao na pwede silang mamuhay ng malayo sa Diyos, pwede silang mamuhay ng walang pakialam kay Kristo, tapos sabi lang, in the end, pag namatay, pupunta naman lahat sa langit. That's not true. That is not true. Dahil ang sabi ng verse, merong pupunta sa eternal life at merong pupunta sa eternal punishment. It is not true na ang lahat ng namamatay ay pumupunta sa langit. Minsan magko-comment lang ako. Wala akong pinatatamaan whatsoever kung meron man sa inyo. Minsan, siyempre sa social media, sa Facebook, meron ako makikita, marami doon bumabati happy birthday in heaven. Marami bumabati na happy birthday in heaven. Are you sure nasa heaven? Sigurado ka nasa heaven. Kasi marami at the back of their mind, yun yung iniisip nila, yung universalism mindset, lahat lang namamatay, pupunta sa langit. No! That's not true. Paano kung wala sa heaven? Nakakalungkot naman, alangan ng bati yung happy birthday in hell. I'm sure hindi happy sa hell. But you know, yung mindset sa likod nung ano na yon, yung hope. Kahit na alam mo naman na yung tao na yun, alam mo naman, wala nga pakialam kay Kristo yan eh. Nireject niya nga si Jesus eh. And then iniisip mo, nasa heaven siya. No. Universalism mindset yun. Na ang lahat ng tao pupunta sa langit, no? Ang sabi ng verse natin, ulitin ko ha, babasahin natin para klaro tayo, yung pinaka-last verse sa verse 46. Then they will go to eternal punishment, but the righteous to eternal life. Only the righteous, only the sheep, only those who have believed in Jesus Christ will have eternal life. But the goats, they will go to eternal punishment. Eternal punishment. Universalism is not true. Hindi totoo na lahat ng tao pupunta sa langit. No. That's not true. Kung naintindihan nyo to, sana hindi na kayo babati ng happy birthday in heaven. Kung hindi nyo sigurado. Pero kung sigurado kayong nasa heaven siya, why not? I'm sure happy siya sa heaven. Second heresy na nire-refute ng verse na to, yung annihilationism. Ano naman term yung pastor? Annihilationism? Ano ibig sabihin annihilationism?
It is the belief that the unsaved, yung mga hindi pupunta sa langit, they will not, walang impyerno. In short, walang impyerno. Hindi sila pupunta sa dagat-dagatang apoy wherein they will be punished forever and ever. Yun yung ang paniwala ng annihilationism, lahat ng hindi pupunta sa langit, mawawala na lang sila lahat. Walang parusa. Basta wala sila sa langit. Wala na sila. They were just annihilated. Wala lang. Sabi nga, edi okay na yun, kahit hindi mapunta sa langit, wala namang consequence. That is also not true. Because the verse precisely used the word eternal for both sides. Parehas ginamitan ng word na eternal. Sabi, they will go away to eternal punishment, but the righteous to eternal life. Walang hanggang buhay o walang hanggang kaparusahan. Both are forever. Parehas. Eternal. In closing, sa araw ng paghuhukom, saan kaya tayo? Saan ka kaya? Sa kaliwa? O sa kanan? Sabi nung isang British writer na si J.C. Ryle, let us ask ourselves on which side of Christ we are likely to be at the last day. Tanungin natin yung sarili natin. Saan kaya ako mapupunta sa huling araw? Nasa kanan kaya ako? O nasa kaliwa? And then sabi niya, happy is he who never rests until he can give a satisfactory answer to that question. Mapalad o magiging masaya itong taong ito na hindi titigil hanggat hindi niya nasisigurado kung sabay pupunta sa kanan o sa kaliwa. Ano ibig sabihin nun? Kapatid, siguraduhin mo. Sa kanan ka ba? O sa kaliwa? Kung hindi ka pa sigurado, pagsisihan mo yung mga kasalanan, kilalanin si Kristo bilang yung Panginoon tagapagligtas, isuko mo sa Kanyang yung buhay. Ipamuhay mo yung pananampalatayang yan. Pagsunod kay Kristo bilang Panginoon. Pag si Kristo Panginoon, siya nasusunod hindi ikaw. Si Kristo. Siya yung Panginoon Kasi tawag ka na tawag Panginoon, hindi naman siya nasusunod. Lip service lang yun. Goat pa rin yun. Goat pa din yun. Let's pray. Lord, maraming pong salamat sa biyaya po ninyo sa inyong mga salita. Patuloy po kayong mangusap sa amin. Alam namin darating kayo. Kukunin nyo ang mga sumasampalataya sa inyo. At ang bawat isa ay haharap sa inyong hukuman. Dalangin namin, Panginoon, sa biyaya ninyo, sa aming pananalig sa Panginoong Hesus, meron kaming katiyakan. Kami nasa kanan, pupunta sa buhay na walang hanggan. And Lord, patuloy kayong mangusap sa amin, Panginoon. Kung meron kaming mga kakilala, mga mahal namin sa buhay, na alam naming pupunta sa kaliwa, sa walang hanggang kaparusahan, Lord, give us the opportunity to share your good news to them. Sa ganon, hindi kami maghihiwalay. Sa halip makakasama namin sila sa buhay na walang hanggan. Thank you, Lord, for your word, for your encouragement to us. We pray this in Jesus' name. Amen.